I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Nako po, gusto nyo malaman? Kailan nga ba? Lilitisin si dating Poncio Pilato, dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa ICC Against Crimes Humanity. Nako! Shoutout sa mga Marcos Loyalists, supporters Filipino and OFW. Ito, mayroon tayong info galing sa ICC. My goodness! Sabi po dito mga kababayan, agay. Today, January 26, 2026. Sabi ng Abante News Online, TNT, ayan, ICC Pre-Trial Chamber 1, diniklarang fit to stand trial si Duterte. Agay, taliwas doon sa mga sinasabi ng mga dilis. Sasabi, may karamdaman ng kanilang ama. Mali kayo. Alalahanin natin mga kababayan, dyan sa bansa na yan, talagang dekalidad ang mga doktor dyan. Kaya alam nila kung fit or hindi. Diba? Dumadaan yan sa tamang proseso ang kanilang pagsusuri. Dahil dyan, naku, basahin po natin mga best, kaya abangan po natin. The end is near. Nako, hold your breath mga peoples. Ito na, mabibigyan ng hustisya ang ating mga kababayan na namatay sa AGK. Agay. Ayan sabi po dito mga beswa, shout out uli sa inyo. Agay. Sabi dito, idiniklara ng International Criminal Court, which is ang ICC Pre-Trial Chambers 1, na fit to take part in pre-trial proceedings si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na, mga kababayan. Taliwas doon sa mga nagsispread ng fake news na hindi daw fit to take part in pre-trial proceedings. Pero mali ang mga palabas nila sa social media. Ito ang totoo. Kung itong kaugnay ito, sabi dito guys, kaugnay ito ng kasong crimes against humanity na isinampa laban sa may kinalaman sa kanyang drug wars. Yes, brutal po yun. Walang due process. Para lang para lang mga pusa lang na, o kaya mga paaso na lang pinatay tapos itapon sa gilid. Di kayo naloka. Sabi dito mga kababayan, ayan, alam natin madugo ang kanyang drug wars nung panahon na yun. Walang mga drug lord na nakulong. Di ba? Sabi dito, ayan dahil dito itinakda na ang confirmation of charges hearing sa Pebrero 23. Agay, 2026 sa February 2023 na mga kababayan. Kaya ayan na ang takdang oras upang siya po ay lilitisin sa kanyang pagkakasala sa kanyang kapwa Pilipino. Agay. Ayan malinaw 20 Pebrero, dahil dito itinakda ang confirmation of charges hearing sa Pebrero 23 2026. Kapag nakumpirma ang mga kaso, tutuloy na sa mismong paglilitis ang kaso laban kay Duterte. Yan, agay. Ayan na mga kababayan take note. Abangan po natin yan. Ganun talaga ang buhay. Mga best, idiniklara ng International Criminal Court, which is ang ICC Pre-Trial Chamber 1, na fit to take part in pre-trial proceedings si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wow! Ayan na mga best. Ay, nako. Yan minsan, pag abusado ka sa posisyon mo, ang akala mo, hindi ka makukulong, mali ka. Kasi ang batas, mga kababayan, talagang umiiral. Diba? Kaya kudos din naman sa mga nagsasampa ng kaso laban sa dating Pangulo dyan sa International Court noong 2017, of course. Kudos din naman sa dating Senador Trillanes and the rest. At kudos kay Pangulong Marcos Jr. na talagang pinadala sa ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Siya, sinabi niya kay PBBM, weak, bangag, adik. Ngayon, mismo, ang weak, ang nagpadala sa'yo doon. Sabi nga ni, guys, no, ni Ka Tunying nga eh. Totoo yun, sabi ni Ka Tunying, kung mapanood niya ito, alam niya. Kung totoosin, sabi niya, kayang pigilin ni Pangulong Marcos Jr. eh. Oo, kaso lang eh. Ano yun eh, yung live nila yung kapartner niya sa 2x2, napanood ko kasi yun eh. At mayroon na yata akong video dyan, kung di ako nagkamali. Di ba? Kahit sino naman yun eh, babanatan ka araw-araw eh. Tapos nagsisigunda mano yung mga DDS. Grabe yung pang-alipos na kay PBBM, yung pambabastos. Niyuyura ka ng pagkatao niya talaga. Oo. Yung itong mag-amang Duterte, grabe. Siguro, kung ako sa part ko, kung ako ang Pangulo ng Pilipinas, of course, same. Same lang ang gagawin ko. Papadala talaga kita. At saka isa pa, ang pinaka-main reason talaga rin naman why papayagan natin na makulong sa ibang bansa is to give, no, na hustisya, nga, sa mga nabiktima ng AJK. Ganun lang kasimple po yan, mga kababayan. Ito, sabi po ng mga nagko-comment. Sabi, hindi ko binuto pero noong siya naging presidente, naging supporters niya ako. Yan. Problema mo na yun. Diba? PRD, saludo po kami sa ipinagkita mong katapangan at pagmamahal sa Pilipinas. Ay, walang pagmamahal. Kung mayroon siyang pagmamahal, dapat hindi niya hinayaan. Yung mga AJK victims na yan. Diba? Dapat maganda yung pamumuno niya. Kaya lang reckless. Diba? Kumbaga, siya, pabaya. Di siya marunong mamuno. Sa bagay, wala naman sapat na experience. Mayor lang naman yan eh. Kaya hindi niya alam eh. Diba? Walang matapang. Kung talaga matapang siya, di sana tinanggal niya lahat ng mga pugo, yung mga legal ng gambler dito sa Pilipinas, sa pugo, sa, mga drug lord. Wala naman siyang wala naman siyang naipakulong. Yan, yung mga nagbibili ng mga tawas sa balingki lang. Doon siya magaling. Great job, ICC. Mabuhay po kayo. Yes. Uwi na sa garapon. Agay. Malalaman na. Yes. Uwi dito. Malamang nakagarapon na. Agay. Ayan, talaga. Ano yun? Access. Sa wakas, mabubulatlat na sa taong bayan ng mga kasalanan niya na siyang pilit na pinagtatakpan ng kanyang mga galamay. Yun ang totoo. Na gustong pabagsakin si PBBM. Nang sa ganun, pag nakaupo yung anak, sigurado. Ganun lang yun, kasimple. Dapat lang, gumawa kayo ng tama para hindi kayo masasadlak sa kasamaan. Ganun lang yun eh. Matakot kayo sa batas. Sapagkat ang batas na yan ay ginawa ng Panginoon para, kumbaga, gagamitin ng sangkatauhan. Diba? Kung walang batas, ano na lang ang itsura ng mundong ito? Diba, mga kababayan? Kaya nga, malinaw sa atin na ang batas sa Pilipinas, ang batas sa buong mundo, yan ay gawa galing sa ating mahal na Diyos. Dahil kung wala yan, ay wala na. Lahat ng siguro, I think lahat ng tao masama. Baka mamatay tao pa magnanakaw lahat. Ano na lang ang mundong ito? Kung walang batas sa mundo ito, dapat sundin natin kung anong nakalagay. Ganun, di ba? Bakit? Ano ba ang koneksyon ng 10 Commandments? Sige nga, sa batas sa mundo. May koneksyon yun. Anong sabi ng 10 Commandments? Bawal pumatay. Di ba? Bawal pumatay. Bawal magnakaw. Bawal mangabit. Di ba? Ano ang koneksyon sa batas? Sa 10 Commandments. Di ba? Isa doon. Shall not kill na sinasabi niya. Bawal pumatay. Di ba, mga kababayan? Bawal pumatay. Nasa saligang batas po 'yon. Di ba? Bawal mangalunya. Anong mangalunya? Bawal mangabit. Pag mangabit ka, sampahan ka ng kaso. Siguradong kulong ka. Nandoon din po sa batas 'yon. Bawal magnakaw. Di ba? Bawal magnakaw. Naayon din po sa batas. Pag nagnakaw ka, ng limpak-limpak na salapi, tulad na ginawa ng mga nakakulong ngayon sa flood control, konektado po yan sa 10 Commandments at konektado din sa batas. Di ba? Ano ang umiiral pag magnakaw ka? Di ba? Batas. Nasa batas yan eh. Bawal magnakaw.
Kaya nga, nasabi ko, napakabait ang Diyos. Dahil ang batas sa mundong ito, ay sa Kanya galing yan. Panukala niya. Ganun lang yun eh. Lahat ng nakalagay sa 10 Commandments. Bawal mag-witness sa isang krimen na hindi mo nakikita, lalo na pag wala kang sapat na ebidensya. Kasalanan po yan. Sa mata ng Diyos. Yan ang pakatandaan nyo. Di ba? Lahat, marami. Marami, as in marami. Kung nakikita nyo ang 10 Commandments sa Biblia, konektado yan sa batas. Sa rule of law. Naks naman. No one is above the law, guys. Kaya ngayon, abangan po natin yan. So, yun, mga kababayan. Kaya abangan po natin ang paglilitis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa February. Di ba? 26. Goes. So, yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay, dahil hindi pa tapos ang laban. Ika nga. Well, ano po ang kapalagayan nyo? Siyempre, palagay na palagay kayo. Kaya, kasi malapit ng, mabibigyan ng hustisya yung mga namatay sa EGK. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. There's more. Mga kababayan, don't forget to like in. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Follow me guys. Bye!